Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon pong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santatlo, ang isang Diyos na may tatlong persona, Santissima Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo. At sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santatlo, kasabay din tayo ay nagdiriwang ng tinatawag na BEC Sunday, Basic Ecclesial Community Sunday. O dito sa ating parokya, tinatawag natin ito na MSK o Maliit na Sambayanang Kristiyano. So bakit itinapat ang celebration ng BEC o MSK Sunday sa tinatawag na Trinity Sunday, Linggo ng Santatlo? Sapagkat kung aalamin natin ang isang mahalagang dapat nating matutunan sa kapistahan ng Santatlo, iyon ay ang salitang pagsasamahan. Sa samahan sa pagitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, makakatagpo tayo ng modelo ng huwaran na dapat nating tularan. Kung tayo dito sa ating parokya ay nagsasama-sama bilang maliit na sambayanang Kristiyano at ang kabuuan ng parokya ay hinati natin sa 12 area at ang bawat area ay hinati pa natin sa mas maliliit na mga units upang mas maipaabot ang serbisyo ng simbahan. Umaasa tayo na sa mas maliliit na simbahang iyan, nararanasan ang magandang pagsasamahan. Umaasa tayo na katulad ng samahan ng Santatlo, nararanasan sa ating maliit na sambayanang Kristiyano ang pagkakaisa, ang pagtutulungan. Sapagkat iyan ang napakagandang samahan, mayroon ang Santatlo. At sinasabi natin na talagang huwaran ang pagsasamahan ng Santissima Trinidad sapagkat ang bawat isa ay gumagawa ayon sa kung ano ang nais gawin ng Santatlo. Halimbawa, kung babalikan natin sa Biblia, sa Lumang Tipan, unang aklat, ang aklat ng Henesis, ang kwento ng paglikha, mababasa natin doon, lumikha ang Ama. At alam natin yon, kinikilala natin ang Ama bilang tagapaglikha. Pero kung babasahin natin yung teksto, yung scripture, mababasa natin doon na nung lumikha ang Ama, sinabi niya, lalangin natin. Hindi niya sinabing, lilikhain ko. Hindi niya sinabing, lalalangin ko. Bagkus ang sinabi niya, likhain natin. Ibig sabihin, sa kwento ng paglikha, kasama ang Anak, kasama ang Espiritu Santo. Hindi kailanman gumagawa ang sinuman sa kanila ng hiwalay. Kapag ang Santatlo ay gumawa at kumilos, doon makikita natin gumagawa at kumikilos sila ayon sa kung ano ang pagkilos ng iisang Diyos na ito na may tatlong persona. Nung ang Anak ay nandoroon sa krus, naghihingalo at malapit ng mamatay, sa palagay po ba natin, nandun din ba ang Ama?
At nandoroon din ba ang Espiritu Santo? Siguro sasabihin ng iba, parang paano naman mangyayari na nandun ang Ama, yung anak nga na si Jesus ang nandong naghihingalo at namamatay, at may sinabi pa nga si Jesus, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kapag sa kanyang literal na pagkasulat lamang natin uunawain yung mga salita na sinabi ng anak patungkol sa Ama, sasabihin natin, oo nga, parang pinabayaan ng Ama ang anak. Pero sa katotohanan, sa mas malalim na kahulugan, hindi kailanman pinabayaan ng Ama ang anak, habang ang anak ay naghihingalo at malapit ng mamatay, nandoong kasama niya ang Ama at ang nagpapanatili sa kanila para maging isa ay ang Espiritu Santo. Kaya talagang masasabi natin ang samahan ng Santissima Trinidad ay napakagandang samahan na dapat nating tularan. Sa kanilang pagsasamahan, walang pataasan, walang competition, walang pagalingan. Kaya nga sa ating simbahan, sa ating maliit na sambayan ng Kristiyano, dapat ito rin yung nararanasan. Lahat tayo ay magkakapantay. Lahat tayo sa mata ng Diyos ay iisa lang sapagkat tayo'y kanyang anak. Sa karanasan ng pamumuhay sa komunidad, dapat nating tignan ang napakagandang halimbawa ng Santissima Trinidad. Kahit na sa pamilya, ang pamilya ay isang uri ng komunidad. Maliit na komunidad kung saan naririyan ang ama, ang ina, ang mga anak. Kaya isang komunidad na matatawag ang pamilya, katulad ng komunidad ng Santatlo. Kaya napakagandang tularan sa pamilyang kinabibilangan natin ang halimbawa ng pagsasamahan mayroon ang Santatlo. Nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan. Bagamat may pagkakaiba-iba, nandun yung tinatawag na pagkakaisa. Pagkakaiba kasi, ang Ama ay hindi anak. Ang anak ay hindi ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Magkakaiba sila. Kaya nga tatlong persona, pero iisang Diyos sila. Maaring sabihin natin, ang hirap namang intindihin yan. Oo naman, tama naman, mahirap talagang intindihin, pero mas madali nating mauunawaan kung ating isasabuhay. Mas madali nating maiintindihan ang doktrina ng Santatlo kung sa ating pamilya, kung sa ating komunidad, sa ating parokya, sa ating MSK, ay isasabuhay natin ang pagsasamahan mayroon ang Santatlo. Kaya hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya na sa ating mga maliliit na komunidad na kinabibilangan, maranasan nawa ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen.